Yan, kumakain pa sila. Mas marami ang kain nila sa hapon at umaga compared sa tanghali. Hello, welcome back to my YouTube channel. May tanong lang mga kapagis na ano daw yung pinaka-ideal na edad ng ating mga fatteners bago natin sila ibenta. So, when you say edad or ideal number of months, ito yung mula pinapakain mo sila ng pre-starter, meaning sa yung pag-acquire at pagbili mo ng baboy mo o yung mga biik mo. So, kailan ba talaga ang pinaka-the best para sa lahat or para sa atin na ibenta natin ito? So, yun yung pag-uusapan natin ngayong hapon mga kabagis. Before ko i-explain yan, huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel, Kabagis Vlogs, and please do like and comment after na yung panood yung ating mga videos. And thank you so much for watching. Kabagis, gutom sila, no? So, yung aking pinaka-ideal talaga na number of months na before natin ibenta yung ating mga alagang fatteners is 3.5. Pinaka-ideal yan kasi makakain na sila ng 15 days na pre-starter at saka 15 days na finisher, tapos 30 days na starter, and then yung remaining dyan, yun yung number of days ng grower. So basically, ang gutom na, kainin muna natin. So yung mangyari niyan mga kabagis, yung grower is mga nasa 1.5 yung kain ng baboy natin dapat sa grower. Mas marami kaysa starter. Kasi yung starter is 30 days and then yung grower natin is 1.5. So kung i-calculate niyo 1.5 yung grower, tapos 1.5 naman yung starter combined with pre-starter na 15 days, then may natira pang 15 days para sa finisher natin. So that's total of 3.5 months. No, 3.5 months yung ideal for me. Kasi when you say ideal, kasi that's the best number of days natin, population of months natin na we make sure na makakain talaga yung ating fatteners from pre-starter to finisher. So bakit kung ideal yan, bakit nagbenta ako ng 2 months lang, 2.5? Again, case to case basis din yan mga kabagis. May mga cases talaga na maibenta mo sila for reasons na hindi mo kontrolado. For example, talagang kailangan talaga na ibenta, especially kung hindi mo na maano yung pagpapakain nila ng feeds, kulangan ka na ng budget, so you need to ibenta mo sila ng maaga. So mga ganun na situation. But kung ang tanong natin is ideal, no, yung number of ano talaga, basain ko konti, basain natin konti. Binabasa ko konti kasi masyadong matigas yung grower ng Pilmico, no? So binabasa natin konti. So yun, yung explanation ko talaga is may mga cases mabenta mo sila ng maaga kasi nga may mga rason ka na ibenta mo sila, like kinakailangan talaga na i-address mo yung mga concerns ng bumibili kasi kailangan talaga nila, so what not. Pero yung akin talaga is kung mayroon naman tayong enough na pakain, enough na budget at saka sa feeds natin, then pinaka the best yung 3.5 months kasi again ma-address mo doon yung calculation natin sa pakain ng baboy hanggang finisher, makain nila at least 2 weeks, no, sa finisher, 2 weeks sa starter, 30 days sa pre-starter, 2 weeks, 30 days sa starter, and then 1.5 months for grower. So doon tayo focus sa grower kasi yung grower yung magpapalaki talaga at magpapabigat ng mga baboy natin. Kaya ito yung bina-vlog ko. Imagine niyo yan, 2 months pa lang, no, kaka 2 months pa lang yan nung Martes. Ayan, ganyan na sila kalaki, oh. Kasi pinofocus na natin yan sila sa grower. Mas lalaki at bibigat pa yan kapag dumating na sa 3 months to. So yung pinaka-ano ko mga kabagis, pinaka-plan ko talaga is abutin yung 3.5 months sa tatlo na to.
para ma-maximize natin yung ating kita, no? So ideal kasi that's the time na ma-maximize mo yung kita, makuha mo yung profit talaga na target na profit sa mga fatteners natin. So maraming beses na yung mga nasubukan kong 3.5 months mga kabagis is umaabot yun na mag-average yun mga kabagis ng 85 to 95 kilos, no, yung mga 3.5 months ko na naibenta ko. 85 to 95 kilos yung mga, may umabot pa nga ng 98 kilos, may 100 plus kilos yun, pero bihira na yan yung mga 100 plus in 3.5 months. Again, case to case na rin yan kasi may mga nabili kasi ako noon na napakain ko ng 3.5 months, pero again mas may edad na sila na naalagaan natin, meaning to say mas malaki at mabigat na sila compared sa iba na kabatch, no? Kasi iba't ibang ano yun eh, bali mga 3 inahin yun kinumbine. Yung iba doon or 3 doon is may ano na, may edad na kasi after nawalay nagstay pa ng ilang days sa may-ari, and then the rest is nakuha natin right after nawalay. So yung mga 3.5 months na umabot ng mga 100 plus kilos pagbenta nila, again case to case yan kasi may mga baboy o mga biik na malaki talaga at mabigat na nung naalagaan mo. Pero ito, estimate ko nito in 3.5 months sa ganitong kalaki, no? Doable yung 85 to 95 kilos sa dalawang puti na to kasi malaki naman na sila. Ayan, kumakain pa sila. Mas marami ang kain nila sa hapon at umaga compared sa tanghali. Lupig lagi ning imong ang RIR labkan sa bantam. Gibunog sa bantam ang RIR. So magkakatol kami dito mga kabagis na kasi ang daming lamok. So Naglalagay kami ng katol mga kabagis kasi ang daming lamok dito sa kulungan. Hindi mawala sa, hindi matanggal sa usok-usok lang. Kaya matapang to, mangangagat siya kaya nagkasugat-sugat yung kanyang ano sama. So yun lang mga kabagis, no? Yun yung ating kinakagat kasi siya, inaaway siya kaya humiga na, pero kakain yan maya maya mga natira dito.